10 years na kaming kasal ng asawa ko at ngayon lang kami nagkaroon ng anak. 4 months old na ang baby namin ngayon. At dahil matagal naming hinintay magkaroon kami ng anak, sobrang ingat talaga namin sa kanya. Halos lahat ng pamahiin ginawa namin, pati pagsasayaw sa ubando. May isa katuparan lang ang bubuo sa aming mag-asawa. Pero palagi akong dinudugo at sobrang selan kong magbuntis. Akala ko talaga magkakaroon ako ng problema. Pero awa naman ng Diyos ay nairaos namin ng anak ko. Fast forward ay healthy naman si baby nang ilabas ko. Ang concern ko lang ay yung pamilya ng asawa ko at ang mga taong nakapalibot sa akin. Madalas kasi kaming nasa pedya ni baby. Madalas kasi siyang inuubo, sinisipon at minsan ay may rashes din. Hindi ko na pinapatagal lang 2 days at talagang napunta agad kami sa pedya. Malapit lang naman at walking distance lang naman yung pedya niya kaya ganun lagi yung routine naming mag-asawa. Gusto kasi namin mag-asawa na lagi may assurance si baby kasi uso ngayon ang bronco at pneumonia. At dahil doon ay lalong naging maselan ako at hindi ko na pinapahawak ang anak ko sa kahit na sino. Laging sinasabi ng family ko na napakaselan ko. Konting kibot ay check up daw agad kaya nagkakasakit daw lagi. Never naman kaming nangutang or humingi ng tulong para sa ipagpapacheck up ng baby namin. Naririnig ko pa na sa sobrang selan ko ay talagang magkakasakit daw ang anak ko. Sobrang sama lang sa pakiramdam na feeling ko wala akong kwentang ina. Na napaka-OA ko sa lahat ng bagay pero gusto ko lang naman yung agapan. Ngayon ay nilalagnat naman ng anak ko at ang sabi nila ay nagngingipin lang daw to. Normal lang daw sa baby ang nilalagnat kapag nagngingipin. Sa totoo lang hindi ako mapakali. Halos gabi-gabi wala akong tinutulog. Gusto kong ipacheck up ang anak ko pero nahihiya na ako sa makakakita sa akin. Hindi ko na alam kung saan ba ako lulugar. From our letter sender, Roslyn ng Laguna. Since 4 months old pa lang naman yung baby mo, I can say na valid yung nararamdaman mong sensitive ka sa mga sinasabi ng mga nasa paligid mo. Maybe you're on postpartum depth and just ignore them. Ikaw pa rin ang masusunod sa gusto mong mangyari para sa baby mo. As long as hindi mo naman sila pineperwisyo. Kasi halos lahat naman yata ng ina as a first time mom ay mangangapa ka talaga. Gusto mo lang namang masigurado na okay ang anak mo, valid ang nararamdaman mo. Hindi porket may experience sila sa pag-aalaga ng bata ay sila na ang magaling. Pero next time pa-educate ka rin sa pedya ng baby mo. Magbasa-basa and manood ka rin for additional knowledge. So you don't have to run to your pedya every time. At eto naman yung real talk advice ng mamilin mo. Iba-iba tayo sa pagpapalaki ng anak natin. Pero ika nga ng nanay ko sa akin na may 9 na anak. Kung hindi naman daw talagang malala ay obserbahan lang muna kasi hindi naman daw maganda sa bata yung laging nakagamot. Pero dahil first baby mo ay natural lang yan. Na maging masela, ultimo paghinga inoobserbahan mo. Pag-iyak ng bigla ay napaparanoid na. Paghahawakan ng iba feeling mo mababalian. At isa pa yung hahalika na lang basta. Lalo na't months pa lang si baby, no way talaga. Kasi lahat ng mangyayari sa anak natin, sino ba yung sisisihing una? Na mayatang anak pa ba yung ina? Pag sobrang taba ng anak, hindi na normal ang pagpapakain. Ini-spoil daw lahat binibigay. Diga wala ka naman talagang lulugaran sa mga yan eh, lahat sa'yo pa rin ang sisi. So pabayaan mo lang sila yung nangingialam sa pagpapalaki mo sa anak mo. As long as hindi ka na memerwisyo, hindi mo sila inaagrabyado. Your child, your rules, si ika nga. Mga mami, always trust your instinct. Better be safe than sorry.